Masusing pag-aaralan ni DOTC Secretary Emilio Abaya ang pagtatalaga ng bagong hepe ng Land Transportation Office. Nakatakdang magretiro sa serbisyo si LTO Chief Virginia Torres ngayong buwan matapos masangkot sa ilang kontrobersiya. Sinabi ni Abaya na hangad ng Administrasyong Aquino ang maayos na serbisyo sa taong bayan. Si Noel Perfecto ang ating tagapagbalita. Patuloy pa rin naghahanap ng replacement o kapalit bilang Transportation Office Chief si DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya para hindi umano magkaroon ng anumang vacuum sa operasyon ng itinuturing na pinakabalang ahensya ng gobyerno kada taon. Ayon kay Secretary Abaya, kasalukuyan rin silang tumatanggap ng mga rekomendasyon, partikular sa palasyo ng Malacanang, bagamat binigyan na sila ng go signal na makapili ng kahalili ni outgoing ASEC o Assistant Secretary Virginia Torres. Matatandaan na nagkusa na magretiro ang dating LTO Chief matapos na makatanggap ng sunod-sunod na batikos ito mula sa mga kritiko na niyang pagkakahilig sa larong pampaswerte. Kaka-announce lang namin kahapon kung yung voluntary resignation ni ASEC Torres. So, tumatanggap kami ng recommendations po ngayon at nabasa ko rin ng pahayag ng ating Pangulo at narinig ko rin po. At siguro maganda yan ay kaagad makapagbigay na kami ng recommendation. Wala pa tayong shortlist? So far wala naman. Ang isa lang namang kategorya at katangian ang hinanap namin daang matuwid lang. Inihiyag ito ng kalihim matapos na pasinayaan ang pagbubukas ng pinakabagong North Harbor Port Passenger Terminal Complex sa Tondo, Manila. Kasama sila Philippine Ports Authority General Manager Juan Santa Ana, Mike Romero, Chair ng MNHPI, at si Richard Barclay, CEO ng MNHPI sa pagbubukas ng kakaibang terminal para sa mga sea travelers papasok at papalabas ng Maynila. In November 3, Star Cruises, a well-known cruise line, will be calling in Manila. So, ang sabi raw, they'll come here, so magandang abangan yun. Pinagmalaki naman ni GM Santa Ana ang kakayahang makapagbigay serbisyo ng world-class passenger terminal sa puerto ng lungsod. First of its kind anila sa buong bansa. This is a 2,500 capacity passenger terminal. It's worth 350 million. And this will really be a tremendous shift in terms of the North Harbor reputation and landscape. Sinabi naman ni CEO Barclay na lahat ng mga pagbabago sa North Harbor ay bahagi ng modernization program ng Administrasyong Aquino. We feel very pleased about it, very proud. It's been a joint effort with the Attorney Santa Ana's team in the PPA, ourselves and the shipping lines, and it's something which the people really deserve. Ngayon ay sa Port of Manila, bukas sa Port of Batangas, at sa susunod naman ay sa buong bansa na ang mangyayaring pagbabago sa serbisyo para sa mga sea traveling passengers sa Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.